na soft lock ata. O siguro luma na ito, pero soft lock ho ito para po kay Willie Rebillame. O, yung mga, malamang luma na. Nandito pa si Pidol O, yung mga artista po, mga kababayan, na talaga namang natamasa yung rurok ng kasikatan, yung talagang umabot sa punto na sila ang pinakasikat o isa sila sa pinakasikat, no, na artists sa buong Pilipinas. Aba, may sinasabi para po doon sa mga politiko na tumatakbo kasi alam nila mananalo sila dahil doon sa kasikatan nila. Pero pagdating po doon sa kaalaman kung ano yung tatrabahuhin doon sa Senado, alaus. Sampal po ito para doon sa mga yun. Di ba, Ma'am Aba? O kagaya na lang si... tatanungin ko muna kayo. Hep hep! Hooray! Di ba? Sabi po dito, may sinabi po dito si Pidol. Dati pa po to, nung siya ay nabubuhay, baka sabihin nyo, Mark, fake news ka, patayin na si Pidol. O, sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Ano sabi niya dito? Kung ako ay papasok sa politika, no, isa lang ang ikinatatakot ko. Ito ay ang manalo dahil kapag nandun na ako, baka mapahiya lang ako. O, di ba? Biruin nyo. Syempre, mga kababayan, bilang isang tumatakbo, no, na politiko, gusto mo ikaw manalo, si Pidol, wala, takot, no, na manalo. Bakit nga daw ho? Kasi baka mapahiya lang daw siya kasi hindi ko alam ang gagawin ko. Correct. O, pagdating po sa larangan ng pag-arte, mga kababayan, Pidol, Vic Soto, pati na Vice Ganda, mga may napatunayan na po yan. Ultimo naman po si Willie Rebillame, mga bossing. May napatunayan na din po yan sa larangan ng pag-arte, lalo na sa pag-host. Pero ang nakikita ko dito, Willie Ipe, anak ng tinapa. Dapat hanggang dun lang sa kakayanan. Ano? Wala ho kasi gumagaya sila doon sa ibang mga ta-artists na kapag yung ning-ning nila, medyo bumabagsak na, matumal na, naku, ang next step, ang pagdidiskitahan ho, mga kababayan, ang Senado ng Pilipinas, ang Kongreso ng Pilipinas. Hindi pa ba kayo hindi pa ba kayo kontento doon sa inyong mga narating? Wag na. Doon sa ibang larangan, lalong-lalo na, hindi nyo alam patakbuhin, hindi nyo alam kung ano mangyayari, masasayang lang ang buwis ng bayan. Di ba? Sabi, baka mapahiya lang ako kasi hindi ko alam ang gagawin ko at sayang lang ang pagboto ng mga tao sa akin. Yan po ang paninindigan ni Idol Pidol, mga bossing. At si Bossing Vic naman, mga kababayan, naku, meron tong laban na kaso versus kay Direk Daryl, masaklap. Kasi paano ba? Ilang bang milyon yun? 32 o 35 milyones. Hanggang ngayon yata hindi pa na ipapalabas yung yung pelikulang yon. Sabi dito ni Bossing Vic, you don't have to be in politics. Ito yung sinasabi ko kay Willie Rebillame. No? You don't have to be in politics to be of public service. No? Because with it Bulaga, or sabihin na natin, Wawawin, it's more of public service. Hindi po kasi lalong-lalo na sa Senado, mga kababayan, hindi po dyan, sige ganito, pupunta tayo, magbibigay tayo ng tulong. Sige ganito, magbibigay tayo ng jacket. Sige, 5,000! Hindi naman ganun Gagawa tayo ng batas o gagawa sila ng batas doon sa Senado. No? Kaya nga sabi natin kay Kuya Will, kung ang hangarin mo ay makatulong talaga sa mamamayang Pilipino, kung ang hangarin ni Kuya Will ay yung pabigay-bigay, mag-NGO tayo, non-government organization. Di ho ba? Yun ang itayo natin. Malamang sa alamang, pati ho ako, Kuya Will, makakasama niyong sa pagtulong doon sa non-government organization. Pero kapag ho kasi, sir, pag sa Senado, tapos hindi po natin alam yung gagawin natin, tapos paggawa ng batas ang gagawin natin, makamahirapan po. At kung sakali, sasabihin mo, Mark, mag-aaral naman kami. Ilang taon nyo pa matutunan yun. Di ba?
Yung mga ano natin, mga eksperto natin sa batas, ilang taon ang ginugol niyan bago makapag-graduate po ng pagiging mambabatas o pagiging lawyer. Di ba? O sabihin mo na, o sige, pag-aaralan mo, 6 na taon, ubus na yung iyong um, ubus na yung oras mo dun sa Senado. Sayang ang pera ng bayan. Ang kailangan ng bayan natin, ora-orada ho, mga kababayan, yung mga eksperto talaga, no, nagagawa ng batas para makagawa ng batas na ang tingin natin makatutulong sa ating bayan. Lugmok na po ang bayan natin. Mga kababayan, kailangan na po natin ng mga tao na immediate kapag ka naupo dyan, meron ng panukala, meron ng iniisip na makatutulong sa bayan natin. Kung mag-aaral pa, di late na ho tayo, mga kababayan. Parang yung sinabi ni Kuya Will na kanyang plano sa traffic, di pumasok kayo ng maaga. Diba? Sabi ni motorbike, mag-aaral, matanda na ang buko. Yung kokote. Di ba? Sabi ni Angeline Permejo, magtago kang mabuti ba to para di ka mahuli ng ICC. Yan Big Soto pa lang ho to. Dito, na-real talk na. I'd rather be in this industry, in this business, which for me, kahit papaano nakatulong ako sa mga kababayan natin in my own little way. Doon ako nakikita ko yung nasa isip ni Kuya Will. NGO mas babagay di ba Boy Tinapay? Mas babagay doon sa non-government organization. Tara, punta tayo doon sa mga kababayan natin na kulang sa pambili ng pagkain. Magpamigay tayo ng mga pagkain doon. Baka kami po sumama sa inyo, Kuya Will. Pero yung pag sa Senado, naku, hindi po natin alam yan. No? Wag na nating papasukin yung mga hindi natin alam. 'Di ba, Ma'am Maritel T? Sabi naman ni Vice Ganda, feeling ko pwede akong manalo. Which is si Willie Revillame din po. Alam naman natin, mga kababayan, no? Na malakas si Willie Revillame. Lalong-lalo na, bigyan ng jacket yan! Pagka yung mga ganun, no? 5,000! Hep hep! Hooray! Marami pong mga kababayan natin. Pagpasensyahan nyo na po yung gagamitin kong salita, no? Na ang inaakala nila ang Senado bigayan lang din po ng tulong. 'Di ba, Ma'am Eva? Akala nila, sige, naku, matutulungan tayo nito. Naku, bibigyan tayo ng pera niyan. Naku, ganito 'yan. Rekta tayong papapainom ng gatas niya, etc., etc. Hindi ho, gagawa po sila ng batas. Mga kababayan, sa Senado. Sabi ni Vice Ganda, feeling ko pwede akong manalo kasi marami akong followers. Same ni Kuya Will. No? Marami akong fans. Same ni Kuya Will. Baka maraming bumoto sa akin. Pero ako sa sarili ko, ngayon hindi ako magaling doon. Di ho ba? Meron nga Duterte tumatakbo. Ito, pangalawang topic natin. Di ba? Duterte tumatakbo, mga kababayan. Ano ang eksperyensya? Ang nabasa ko, eksperyensya, dahil pamangkin ni Inday Sara Duterte, dahil ang tatay niya si Pulong Duterte, dahil ang lolo niya ay dating presidente, yung Omar Duterte, tumatakbo. Samantalang yung kalaban, mga bossing, sandamakmak yung listahan ng nagawa. Di ba? Hindi porket Como, Duterte yan iboboto na ng taong bayan. Hindi po porket Como, sikat yan si Vice Ganda, matutulungan tayo niyan, iboboto na. Dehins po nongga, mga bossing. Sabi pa dito, feeling ko pwede akong manalo kasi marami akong followers, marami akong fans. Baka maraming bumoto sa akin. Pero ako, sa sarili ko, ngayon, hindi ako magaling doon. Wag na natin pasukin kung hindi tayo magaling doon at walang eksperyensya. Di ba, Pulong? So, bakit ako pupunta doon? Ipapahamak ko ang Pilipinas, not because you can win, you will run. Ganun yun.